Good morning, dear brothers and sisters. There are about 3 parts in the homily that I will share with you. The first part is the exposition, yung pagsasabi ng sitwasyon. Now, it somehow wishes to explain to us, magpaliwanag sa kung ano yung kasalukuyang katayuan natin. And specifically, he used the physical to explain the spiritual. Pero ang importante po dito ay yung spiritual. But of course, the healing in the physical is important, but more important is the spiritual. Ano po ba yung ginamit dito? Leprosy. Leprosy is thought to be unclean. Siguro kung sa kasalukuyan natin, masasabi natin ito yung COVID-19. COVID-19 na kinatatakutan at dapat naman nating katakutan. Alam niyo po, hindi ko malaman kung matutuwa ako may inis pero kasi may mga nagpapasa ng mga fake news. Nasabing, wala namang COVID. No, wala namang COVID. Maidi-deny pa ba natin na may COVID o wala? Ang dami na nga namamatay Kaya para sa iyo, magsabi ka na sabihin mong, ipakalat ninyo, sabihin yung walang COVID-19. Ano ka, hilo? Saan ka nakatira? Sasabihin mong walang COVID, paligid mo nga, bumabagsak na nga ekonomiya natin. Ang dami nang namamatay. Wala pang COVID. So, ang katotohanan na may problema. At ang problema nanggagaling doon sa isang sakit. Leprosy, whether it be leprosy o COVID-19, na dapat nating katakutan. No, we should be afraid. Tanggapin natin dyan yan. Huwag ka matakot. Alam niyo, kung minsan nakikita ko lakad na lamang, wala ng face mask, wala ng social distancing, parang wala na bang COVID, hindi na ba kayo natatakot? The same, first thing to say, meron. Dapat tayong nakatakot. Kaya nga, the situation presented, parang hindi tama, bakit sila pinandidirihan, bakit sila hinihiwalay, di ba? Hindi naman parang we are so inhuman, no? Parang napakasama natin, bakit natin sila ginaganon. Kasi tatakot tayo, at talagang katotohanan naman, ayaw nating mahawa. Kaya't gano'n ang ginagawa natin. Inihiwalay talaga, kina-quarantine, inihiwalay. Yung iba, kagaya nga nung isa, di ba, tumatakas pa yung iba. Yung isang merong UK variant daw, tumakas pa doon sa quarantine area, dito pa sa Commonwealth area pa nahuli. Nahuli, ibig sabihin, hindi siya sumuko, talaga nagtago. Parang, yun nga, dapat yung sarili mo din, isipin mo, you take the sacrifice on yourself, na hihiwalay mo. Kasi ganoon din naman ang ginagawa ng mga, for example, yung mga frontliners natin, yung mga nurses, mga doctors, hindi nila makita yung kanilang mga magulang, kanilang mga anak, kanilang mga asawa. Pero they do this upon themselves kasi ayaw nilang makahawa. So that's really the rule presented, it's actually a law presented here in the book of Leviticus, that they are to be separated. They are to be separated. In fact, parang sa panahonan nga natin, very harsh yung sinasabi dito. No? Hindi rin mag-aayos ng buhok. Dapat yung damit punit-punit. Tapos dapat meron silang bell. Tapos naglalakad sila pag kami nakasalubong silang tao. Kailangan sisigaw sila, marumi, unclean. That's really the prescription of the first reading today. Yun talaga, they should shout, lumayo kayo sa akin, stay away from me, I am unclean. Okay. What does
that mean in the spiritual sense? Ano yung ini-expose dito ng Panginoon? What is the exposition here? Ganito po yon. Ang kasalanan ay parang COVID-19 o ketong, leprosy. Sin is like leprosy, a sickness. Nakakahawa po ang kasalanan. Minsan we'd say, ako lang naman ang gumagawa nito. Hindi po. Ang kasalanan ng isang tao ay nakakahawa sa kasalanan ng iba. Ito napakadali. Ilan po sa atin ang nagmumura dito? At paano kayo natuto magmura? Meron ba nagmumura sa sarili lang, spontaneous? Hindi. Narinig nyo yan. Nakikita nyo yan. Di ba? Nararanasan nyo yan. Kaya narinig nyo sa mga nakatatanda, PI pare! PI! No, nahahawa ka din yan. But, paninigarilyo, pati na yung drugs, nahawa lang tayo dyan. Wala namang pinapanganak na naninigarilyo. Diba? Pati na rin yung maliciousness, yung mga maniac na ganyan, o sex maniac na ganyan. Nahahawa lang tayo dyan. Hindi ka naman bigla sa sarili mo lang yan. Nahahawa tayo, napapanood natin, nakikita natin. Kaya ganyan. Ang kasalanan ay masama, pero nakakahawa din yan. Nakakahawa ang kasalanan. So, what do? Lumalayo tayo, you quarantine. Ito makasalanan, hinihiwalay natin yan. Kaya nga't yung mga anak ninyo, di po ba? Huwag kang sumama dyan, masamang barkada yan. Mapapasama ka dyan. Exactly what we are doing with COVID, with leprosy, anumang nakakahawang sakit. That is true. Huwag kang sumama dyan. Masamang impluensya yan. Mahahawa ka dyan. Ha? Yan mga ginagawa ng barkada mo, mahahawa ka dyan. Yang kabalastugan nila, mahahawa ka dyan. Madadamay ka dyan. Yan. So, it's not because of hate, but because you want to preserve yourself. Diba? Meron tayong instinct of self-preservation. At hindi lang yung sarili ko, kasi alam ko, kung ako'y nahawa, mahahawa din yung ibang mahal ko sa buhay. If I get to be contaminated by sin, I will also contaminate those whom I love with sin. Kaya if you notice kailan ba yun? Kahapon ba yung reading na yun o the other day? Nung tinukso ng demonyo o ng ahas si Eva, o ipinasa kay Adan, at lahat na tayo nahawa na. The idea of original sin, o sa English po, in the theological term, concupiscence. Andun na ngayon, mahahawa ka na, nandun na ngayon yung pagkahilig mo sa kasalanan. Nahawa ka na. Maganda yung inosente ka pa, pero pag nasimulan mo na, nandun na lagi yan, ang pagkahawa at paulit-ulit na pagnanasa na gawin uli yung kasalanan. Okay. Now, that is the situation. Yan ang katotohanan ng mundo. Yan ang katotohanan ng sakit. Yan ang katotohanan ng kasalanan. Ang mensahe ng Panginoon, I want you to be healed. Lord, in the time of trouble, fill me with the joy of salvation. Kuminsan ito yung sinasabi nga ng mga matatanda, kung ikaw ay nadapa, huwag ka nang lumupasay pa. Now, look at here in what is presented in the gospel. The leper went to Jesus, knelt before him, and begged him. And even though Jesus could not enter into the towns, it says here, he remained outside in the certain places, and people kept coming to him from everywhere. Hinahanap nila si Jesus. Naghahanap sila ng kagalingan. Eh yung iba,
Nag-i-enjoy na lang sa kasalanan. Tanggap na lang nila ang COVID-19. Tanggap na lang nila, eto na, manghawa na lang ako ng manghawa. Mamamatay din naman ako, idamay ko na silang sa kamatayan. That's really the will of the devil. Kaya nga ang demonyo, kaya tayo tinutukso, kasi hindi siya makalabas doon sa impyerno. Ang gusto na lang niya, isama ko na lang kayo doon. Oh? So now, the will of God is, no, I want you to be healed. Ngayon po, ito ngayon yung natatakot tayo sa vaccine, di ba? Kasi meron tayong sad experience in our country, yung Dengvaxia. Pero alam niyo, masyado naman kasing publicized and glamorized itong sa Dengvaxia. Na-focus yung attention doon sa marami nga namang namatay sa Dengvaxia. Pero higit naman na marami yung na-preserve sa Dengvaxia. Hindi na natin na binibilang yung mga bata na hindi namatay. Na-focus yung attention natin doon sa mga namatay. Pero kung wala din yung Dengvaxia, higit na marami pa ang namatay sa dengue. Kaya ganun din, natatakot tayo sa vaccine ngayon. Naku, baka nga galing China yan. Naku, baka galing yan ng Russia. Kung sabihin ko sa inyo, in the news, tingnan nyo sa CNN, Hungary, they are already using yung vaccine galing sa Russia. Hindi pa nga approved ng EU. They're already using yung Sinovac from China. O ngayon, ginamit na ng ibang country. Ay, sige na nga, magpapabakuna na rin ako. Kasi alam natin, ginamit na sa Europe. But ito nga, ang katotohanan, we need a vaccine. Kailangan po magpabakuna tayo. No? Lalo na yung mga senior citizen. Kasi kung hindi kayo magpapabakuna, mamamatay kayo. Whether we like it or not, we cannot go back to our normal life. Ngayon sabihin mo, ikaw naman ay bata. Bata naman ako, malakas pa naman ako. O kung hindi ka makakabakuna, there will always be a risk. Mahahawahan mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung lolo mo, yung lola mo, yung mga anak mo. See? Do not reject the healing. Huwag mong tanggihan ito. Marami kasing fake news. Marami kasing, alam nyo, maraming doktor pero walang degree. Maraming ganyang Pilipino. Magaling talaga. Doktor sa lahat. Pero hindi naman nag-aral. Wala naman degree. Now we go to the vaccine. It is necessary. Dahil nga kagaya ng the presentation in the gospel today, the Lord wants us to be healed. Pati na rin ang kasalanan. Ang kasalanan, ang solusyon sa kasalanan ay ang simbahan. Lumapit tayo sa Diyos at magdasal. Now, I will tell you, there is no vaccine that is 100% safe and effective. Wala pong ganon. Ganon din naman din ang simbahan. Hindi porkit ikaw ay nagsisimba, hindi porkit ikaw ay magdadasal, hindi ka na magkakasala. But, take note of this. Kung yung ngang mga nagsisimba, kung yung ngang pare, kung yung ngang madre, kung yung mga taong simbahan nga, nandyan nga araw-araw na nasa simbahan, nagkakasala pa din. Ang isipin natin, wag natin sabihin, sila nagkakasala din. Tandaan po ninyo, mas lalong makasalanan yung hindi nagsisimba at hindi lumalapit sa Diyos. Gawin natin tama yung pag-iisip natin. Kasi kung minsan, fake news din, di ba? Ang dami-daming magagaling, ang dami-daming mga santo, ang dami-daming opinion, walang degree. Kaya makita man kayo, tingnan mo siya, nagsisimba nga siya, ganyan pa rin ang buhay niya. Isipin mo nga, kung siya na nga nagsisimba, ganun pa din nagkakasala. Masigit ako kung hindi ako magsisimba. That should be our way of thinking.
That's why the second reading today from the first letter of St. Paul to the Corinthians, it always says here, just as I have tried to please everyone in every way, not seeking my own benefit, but that of many, that you may be saved. Be imitators of me as I am of Christ. Ang punot dulo naman kasi dito si Jesus. Si Jesus ang dapat nating nilalapitan. Kaya nga kahit na lumalapit tayo, kung minsan nadadapa pa din tayo, edi tatayo tayo uli. Magpapagamot uli tayo kay Jesus. No, hindi kagaya pa nung, there are people who would be sick, pagagalingin naman ng doktor, no, pag gumaling na sa doktor, balik na uli sa dating kasalanan. Hindi. Pag pinagaling ka na, ibig sabihin, huwag ka nang babalik uli sa dati mong pagkakasala. So, I hope that we clarify matters in terms of the vaccine, in terms of yung case of sickness in our body. Pero ganun pa din yung sakit ng ating kaluluwa, ang kasalanan. Now, when we go to Mass here, you are being offered the remedy. But come to the remedy often. Palagi natin, panatili natin para mas lagi tayo nandyan si Jesus at malayo tayo sa kasalanan. Now please stand and let us